Yun. So, yun. Mga katropa natin dyan, mga ka-AC. No? Papakita ko lang yung mga gamit na naipundar natin habang nagtatrabaho tayo sa Saudi Arabia. So, ito, nabili ko to sa kasama natin nasa Saudi Arabia. No? Bali, actually, wala na siya doon kasi nag-for good na siya dito sa Pilipinas. So, itong pinapakita ko to is, refrigerant skill. So, talagang gamitin to. Sa mga nagdududa dyan kung bakit nagyayelo yung mga kinakargahan ninyong refrigeration or aircon, mas lalo yung mga split type, window type, mga refrigerator na yung mga maliliit ang mga chiller na bakit nagyayelo. So, timbangin natin. Gamit kayo nito. Pag nagyelo, so hindi ka na magdududa doon sa karga kasi tinimbang mo na eh. 'Di ba? May timbangan ka na eh. So, magpo-proceed ka ngayon dun sa another analyze mo kung bakit siya nagyayelo. Ito, refrigerant skill natin. Makakatulong to sa atin sa totoo lang. So, nabili ko to ng 800 real, mga ganun. Kasi dati wala pang tax, kaya mura yung mga bilihin doon. So, ito, bumili rin ako nitong itong dual temperature, digital. So, ito siya, mga bro. Ayan. Yan. So, magagamit natin to sa, pagkuha ng room temperature. Pwede mo rin tong idikit sa pipe ng mga tubo para kung gusto mong kuha na ng halimbawa, superheat, no? Kagaya ng subcooling. So, idikit mo lang ito. And then, magpa-function na yan pagka pinindot mo. Ay, naidikit mo. So, yan lang yung niya. Dalawa. Kaya T1, T2 yan dahil dalawa yung sensor niyang nakano. Ayan. So, yan. Itatabi lang natin para di makalat. So, ito yung mga nabili nating gamit na medyo may kamahalan. No? So, yun. Salamat sa Diyos dahil nakakaipon ako ng pakonti-konti. And then, ito. Nabili ko rin to sa Saudi Arabia. Ito, yan. Yan. Ito, kasi meron akong jigshaw. So, pang personal ko lang to pagdating sa bahay, yan. Tapos ito, yan. Recovery Service Pushing Plier. So, yan. Nagagamit to, mga bro, kapag yun, sa mga R600. Pero, sa ngayon kasi, yung mga nakikita ko na gumagawa, kahit isang beses din, nakagawa na ako, hindi ko na rin to kinailangan. Bumili lang ako nito nung sumulpot yung R600 dahil nga wala pa tayong experience before, so gusto natin sundin yung standard. Pero gagamitin ko rin to someday kasi ngayon nagtatrabaho pa tayo sa Saudi Arabia. Tapos ito yung nabili kong mga clamp tester. Ito nabili ko rin to, 200 real. Ito di ko alam kung magkano to kasi ito tsaka yung iba pang papakita ko, binili ko lang to sa kasama ko nasa Saudi Arabia kasi may mga exceed siyang gamit na nagkakapare-parehas na. So, dahil naghahanap nga ako ng gamit, so binenta niya to sa akin. Kaya shout out dyan kay Julius, salamat. May utang pa nga ako dun Babayaran ko yan, bro. No? And then yun, ito meron din tayong analog, papakita natin. Yan, bili ko to 350 real. No? Good dyan, bro. So, yan. Nabili ko yan doon. Tapos, ito. Yan, itong isa sa mga kailangan natin. Access valve. No, ito yung kapag minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng encounter na nauubos yung refrigerant and then kaka-check mo na tagpuan mo yung leak. Nagsisimula doon sa access niya sa fittings. Doon sa tinatawag natin pito. So, ito gamitin mo. And then matatanggal mo yon nang hindi mo na kailangan pang i-recover yung refrigerant o itapon, no? Ito lang, meron ka nito, easy to work lang. And then at the same time kikita ka kasi hindi mo na itatapon yung refrigerant, no? Bawas trabaho kapag medyo may mga gamit-gamit ka. And then ito, bili ko rin to doon sa kasama ko, kasama rin yan doon sa mga binili ko sa kanya. Yan. Tapos
Ito mga bro, yan. Binili ko yan doon. Tapos ito, yan. Sa mga nakakilala kay Sako dyan sa Saudi Arabia. Doon ko yan binili. So ayan maganda to bro. Kasi easy to ano lang siya. Yan adjust mo lang para clockwise and ano lang siya. Yan. Ito, binili ko to sa Saudi Arabia. Parang 69 real. Parang ganun. Ito, 40 real yata to isa So, ito yung mga gamit na nabili natin. Tapos, ito, kasama rin to dun sa bininta ng kasama ko rin na si Julius yan. Rep ko yan bro. Yan. Gaya ng tools, gaya ng gauge yan. Ito mga bro, pakita natin. Yan, dalawa yung gauge natin na branded. Ang brand niya is Repco. So yan. Ang bili ko yata rito, hindi ako nagkakamali, 320 real, no? So mahal yun pagdating sa Pilipinas, parang naglalaro siya 4,000, mga ganun. So yun, ginagastusan ko talaga yung mga tools dahil hindi naman sa pagano, bukod sa pamilya na nagpapasaya sa atin, isa rin to sa mga nagpapasaya sa akin para kahit papano malayo man tayo sa pamilya medyo enjoy lang. No choice kasi tayo kaya kailangan natin mag-ibang bansa. So yun, meron din ako nito, dalawa yung ganito ko, dalawa. Tapos meron din akong mga gaya nito kasi hindi lang pang technical kasi minsan may mga ginagawa tayo sa bahay, so kailangan natin yung mga ganitong gamit, no? Tapos yung bala, meron na rin akong isang set. Bili ko yata to ng 100 real. Parang ganun. Sa Sako ulit yan bro. Sa nakakakilala kay Sako dyan sa Saudi Arabia. No? Tapos ito, nabili ko rin to doon sa kasama ko. Kasama to sa mga binenta niya, pati acetylene. Yan. Pati rin nga to Ito yung hose. Reserva natin yan, hose. Di pa yan gamit. Hindi pa nabubuksan, hindi pa yung binaklas. And then ayun, bumili rin ako ng blower kay extra naman to, kay Saudi Arabia again, 220 real yata itong nabili ko. Yan, hindi ko pa to gamit bro. Yan. Tapos yan, grinder, bumili rin ako ng grinder, gamit na, kaya di ko na tinanggal, ginamit ko siya dito sa bahay. Tapos eto, bumili rin ako ng mga iba pang mga access na i-connect natin sa gauge. So yan, meron tayong 1 port and then 516 para sa 410A ganun. Mga inverter sa madaling salita. So yan, meron din siyang bulb. Yan. So connect mo lang yung hose para yan, pwede mo siyang para kumbaga sa double safety siya. Pero siyempre depende pa rin sa technician, no? Bumili lang ako niyan kasi gusto ko lang, yun. So ayun, meron din akong mga nabiling medyo may prices talaga, expenses. So kung nakikita niyo yan, Karcher tsaka Platinum, ito yung vacuum natin na 5 CFM. Nabili natin yan sa kasama natin sa Saudi Arabia na nagkaroon siya ng problema at naibenta niya yan ng halagang 800 real yata, ganun. Bali, I think 3 years na yan sa akin, hindi ko pa yan nagagamit, pero tested ko na yan, no? Bibilang ko na lang ng langis. Tapos itong vacuum natin, itong pressure natin, nagamit ko na to ilang beses dito sa sideline. Ayan, ito yung model niya. Yan yung mga naipundar natin bro. Tapos, eto, meron din akong jigsaw. Pang personal yan, dito lang sa bahay. No? Tapos, meron din tayong tawag niyan yan. Ito, Stanley, pang butasan yan. Bro, hindi ko pa nagagamit. Lumuma lang siya. Gawa ng matagal siyang na-stock sa drum. Kasi nagpa-cargo ako So, ito rin, yung nabili kong di battery na rechargeable na Barena. So talagang sulit, good to. Magaling, malaki ang tulong kasi hindi mo na kailangan magsaksak Easy to use lang siya talaga. No?
So, yun. Tawag ng tawag si Commander. Kaya, ayan. Yan, ito yung mga gamit natin. No? Platinum, 5CFM. No? Ito naman, nagkakalaga tong 1,400. Nabili ko to kay Sako, yung ano na yan, yung pressure washer na yan. No? So, may mga nagsasabi, bakit daw ako bumibili ng mga ganyan. No? Sa akin kasi, wala lang, parang gusto ko lang bumili. Kasi unang-una, medyo masasabi kong tatagal siya sa akin, hindi siya basta-basta masisira. No? Pero kung wala naman akong pera, bibili ako dun sa mga 3,000, 4,000, di ba? Pero dahil nagkakaroon ako ng chance na bumili ng mga ganito, talagang ginarab ko na. Kasi may mga, bale itong ano na yan, bago ko nabili yan, inutang ko yan. So pwede kayong umutang kung saan, kung sino man yung mga medyo nakakaluwag sa pera, and then kausapin nyo na bayaran nyo siya ng pa ilang buwan, no? Nabili ko yan ng 1,400. So I think 20,000 yan sa pera natin, pesos. Tapos ito 800, malaki, nasa sa mga 10,000, diba? So talagang ginagastusan ko siya, hindi dahil para ipagyabang, kundi gusto ko lang ng ganyan ang gamit natin, diba? Para talagang sureball na tatagal yung gamit sa'yo, diba? Pero ano na yun, depende yun. Kung wala talaga tayong kakayahan bumili ng mga ganyan, wala namang problema, bibili tayo ng mga hindi kilalang mga China or whatever. Actually China rin naman siya eh. Ang pinagkaiba lang kasi nga, mga kilala silang brand, yun ang natin. So ayun, dito lang muna magtatapos. Meron na rin kasi ako mga acetylene eh. Ang problema, yung mga iba kong gamit nandun sa kabilang bahay, sa Quezon Province, sa Real. So ito lang yung mga naidala ko dito sa Bulacan. So ang ginawa ko, ni-review ko lang yung mga gamit ko, no? So yun lang mga bro, hanggang dito lang muna tayo. So yun lang, please subscribe naman dyan sa channel, and then abang-abang lang kayo sa mga sa mga ilalabas natin video, no? Maraming salamat bro, bye bye.